Hindi nalugi ang NLEX sa pagkuha nila ng bagong import kapalit nitong si Ed Davis. Dahil grabe ang import na ito, grabe lakas ding rim protector at halimaw kung maglaro sa ilalim. At ganito nga pinahiya ni Scottie Thompson yung mga basher. RJ Abarientos, ganito kagigil, makatulong para sa Gilas Pilipinas. At possible blockbuster trade sa PBA pag nagkataon. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. At mapunta tayo rito. Mukhang isang kaaabangang possible blockbuster trade ang magaganap kung sakaling matuloy Dahil ayon nga sa nabasa nating post credit po dito sa Inside of the PBA at kay Sir Snow na kung saan nakasaad rito. Breaking! Mikey Williams matetrade na sa SMB at Christian Stanhardinger ang kapalit papunta ng TNT. Possible trade? Christian Stanhardinger to TNT, Mikey Williams to SMB. Northport or Terra Firma possibly included as a conduit team. Source, Sir Snow Badwa at Playback Live. So kung maganap man ito, sana walang lugi or sana fair trade ang maganap para sa mga teams. So kung pakakawala ng TNT itong si Mikey Williams at yun naman talaga ang inaasahan. At kung mapunta naman ito sa SMB, possible magbabawas na ang SMB ng mga nagkakaedad na player dito sa team. Dahil sa lineup nga ng SMB makikita mo at masasabi mong malakas pa, pero sa likod niyan or nito, dami na ring veterano at di na bumabata, ika nga. So kung makuha nila si Mikey Williams babata ang guard position nila at mas magiging dominant pa. At yung about naman dun sa TNT na possible destination ni si Stan batay rito. Kung sakali talaga talagang mas lalakas pa talaga ang team na to dahil magkakaroon nga sila ng bulldozer na talagang sentro na siyang kulang sa team na ito. So syempre kung pakakawalan nga ng Terra Firma kung sakali yung si Stan at si Mikey naman sa TNT, ang tanong dito sino ang pakakawalan ng San Miguel Beermen para hindi naman lugi sa palitan ang Terra Firma kung sakaling matuloy ang nasambit rito. So kung may opinion din kayo about dito, comment nyo lang sa ibaba at ating pag-uusapan. Former Gilas player at ngayon Ginebra rookie, guard na si RJ Abarientos, handa muling tumulong sa Gilas Pilipinas. Well, alam naman natin na noon pa man ay open na si RJ na makabalik para magserbisyo sa Pilipinas or dito sa Gilas Pilipinas. Kaya lang wala ngang pagkakataon dahil di nga po siya nasama sa binuong lineup ni Coach Tim Cone. Pero dito ka nga mapapabilib kay RJ dahil sa nabasa nating nilabas na balita ni Fast Break credit po na kung saan sinasabi rito na nagpapakita ito ng pagiging ready para makatulong sa Gilas Pilipinas bilang paghahanda na nga rin raw sa FIBA Asia Cup qualifiers. So isa nga sa sinabi ni RJ, lagi nga raw siyang ready. Kung kailangan nga raw siya, kahit nga raw practice player lang, pwede nga raw siya. So bibilib ka talaga sa batang to dahil nasa sa puso talaga ang pagtulong para sa bayan at para sa bansa. So sana kung may pagkakataon dumating rin yung tamang pagkakataon sa kanya at matagawagan muli ito para sa Gilas Pilipinas dahil legit naman na malaki rin naman ang kaya niyang may amp dito sa Gilas Pilipinas dahil nasubukan na yan noon Mike Watkins, siya nga ang import na kinuha ng NLEX Road Warriors na kanilang gagamitin sa nalalapit na pagbubukas ng PBA Commissioner's Cup. Matatanda ang unang nilabas ng kampo ng NLEX Road Warriors na kinuha nila ang serbisyo ng former NBA veteran na si Ed Davis na isang 6'9" center power forward. Kaya lang hindi pa siguro ito talaga ang tamang pagkakataon dahil biglang umatras ang nasabing manlalaro na siyang sanay unang beses na maglalaro as import dito sa PBA. Ito nga'y dahil sa kadahilan ng kailangang magstay sa US nitong si Ed Davis
and be with his family for personal reasons. So bagamat hindi na matutuloy si Ed Davis sa NLEX, pero nakuha naman ng NLEX Road Warriors ang isa pa rin 6'9" pero mas malapad kung titingnan nyo sa kanyang pangangatawan. Ito nga ay si Mike Watkins. Si Mike Watkins ay dating naglaro sa NCAA Division I Basketball para sa team ng Penn State na kung saan nag-average dito ng 12.1 points per game, 8.9 rebounds per game, and 1.0 steals per game with 2.3 blocks per game. Bukod dyan, taong 2018 ito ay nakapaglaro sa The Big Ten kung saan naging bahagi siya ng All-Defensive Team member na kung saan nag-average ng 9.7 points per game, 7.6 rebounds per game, 2.2 blocks per game. So sa kanyang final year nga po, yan sa Nittany Lions. So ang kanya nga pong career ginugol din niya as a journeyman kung saan nakapaglaro ito sa iba't ibang liga sa iba't ibang bansa gaya ng paglalaro sa Colombia and Israel. At bago pa man ito nakuha ng NLEX Road Warriors, huli itong naglaro para sa team ng Piratas de la Guaira na nakabase nga po sa Venezuela. Ibang klase na talaga ang Gilas Pilipinas ngayon dahil nakita naman natin na kayang sumabay sa malalakas na team. So hindi nga lang sa Asia kundi sa buong mundo na. At isa na naman nga na panibagong history ang ginawa ng Gilas Pilipinas, under pa rin yan sa kilalang GOAT coach dito nga sa ating bansa na si Coach Tim Cone. Gilas Pilipinas kontra New Zealand, nangyayari na ang pinakaunahang panalo ng Gilas kontra dito sa Tall Blacks na isa nga sa kilalang powerhouse team hindi lang sa Asia maging sa buong mundo pagdating sa basketball. Isa ang team na to sa talaga namang threat pagdating sa mga outside shooting na siyang naramdaman kontra nga dito sa Gilas. Bagamat nang ibabaw ang outside shooting nila, di naman nagpatalo ang Gilas Pilipinas na siyang talaga namang nagtulong-tulong para makaalagwa sa Tall Blacks. Isa nga sa talaga namang napakalaki din ang impact at siyang nanguna itong 7'3" giant big man ng Gilas Pilipinas na si Kai Soto na kumamada ng almost triple-double. Tapos nakita rin natin ang motivated na Justin Brownlee na siyang tugma sa naging interview kay Coach Tim Cone bago pa man ang laro kontra Tall Blacks. So alam nyo bang 5 ang naka-double digits sa team ng Gilas Pilipinas na kung saan makikita mo na talaga na walang paistaran sa lineup na to. Kabilang dyan si Justin Brownlee na kumamada ng 26 points, 11 points for Kai Soto, 12 points for Scottie Thompson, 11 points for Dwight Ramos, and 11 points for Chris Newsome. So mapunta tayo rito sa isa sa pinag-usapan rin talagang performance nitong si Scottie Thompson na kung saan pinatunayan lang naman niya sa mga bashers na kaya niya ring makipagsabayan sa international game. Matatanda ang pinutakte ng mga kritisismo itong Gilas guard na si Scottie Thompson na kung saan sinasabi rito ng mga bashers na hindi raw ito pang international ang laro niya dahil hindi nito kakayanin. Pero pinatunayan niya nga po at napahiya nga kay Scottie ang mga bashers na ito matapos magpakita ng napakatinding laro kontra New Zealand si Scottie Thompson na kung saan pinakita rin niya na hindi lang siya pang rebound, pang assist at pang depensa kundi threat nga rin siya sa 3-point area na siya namang nasaksihan sa larong ito na kung saan gumawa lang naman si Scottie Thompson kontra New Zealand ng 12 points, 4 rebounds and 6 assists. At si Scottie Thompson nga ngayon ang nagiging halos number 1 point guard sa mga international games. So kailangan ng Gilas talaga ng ganito ka-hustle na player dahil sa hustle play, power rebound plus yung shooting pa niya sa perimeter at sa tres.